Magandang araw po sa inyong lahat, saan man kayong panig ng mundo. Ito po si Tutong Mortiliero sa isa na namang vlog. Ang paksa ng ating vlog ngayong araw na ito ay pinamagatan natin na hindi marunong pumili ng leader ang Pilipino. Mga kapatid, kung titingnan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi talaga tayo marunong pumili ng leader. After the Americans won the Filipino-American War, wala tayong elected na leader. Meron tinatawag tayo na American Civil Governor Generals. Actually, merong military governor general in the person of General Arthur MacArthur, first Filipino-American General. Pagkatapos, merong Civil American Governor General si Wesley Merritt. Pagkatapos nun, puro na lang American Military Governor General. Even prior to the arrival of the Americans, merong presidente tayo sa katauhan daw ni General Emilio Aguinaldo, but he was not elected at large by the people. He was simply elected by the members of the Katipunan. So wala tayong leader. Ngayon, from 1898, wala tayong leader talaga. Kasi Aguinaldo was not elected by the people at large. So from 1898 hanggang 1935, wala tayong leader. So, walang eleksyon. By 1935, may nahalal tayo na leader, si Manuel Luis Quezon. Pagkatapos, namatay si Quezon, sumunod si Osmeña. Ngayon, natalo si Osmeña, pumasok si Rojas. Hindi natapos ni Rojas yung termino niya, namatay siya, pumasok si Quirino. Sa panahon ni Quirino, maraming reklamo na si Quirino ay corrupt. Ngayon, nagdaan yung mga ibang presidente, pumasok si Macapagal. Panahon ni Macapagal, naakusahan siya, nakasali siya doon sa Stonehill Scandal. Sino ba yung si Stonehill? Isang American economic saboteur. Sinabutahe niya ang ekonomiya ng Pilipinas when he was here in the Philippines. So may tinatawag na Blue Book. Yung Blue Book, nandoon yung listahan ng mga protector ni Stonehill. Nandoon ang pangalan ni former President Diosdado Macapagal. So parang controversial yon. So, dahil doon, natalo si Macapagal ni Marcos. Si Marcos, naging presidente ng Pilipinas for 20 years. Ano bang ginawa? Sinira ang Pilipinas, nag-martial law. Yung mga kalaban, kung hindi na mamamatay, pinabibilanggo. At saka humina ang ekonomiya. At saka, sangkot si Marcos Sr. sa korupsyon. So, ilang problema na ang naano ng Pilipinas with regard to choosing the leaders. Quirino, corrupt daw si Quirino. Macapagal, involved sa Stonehill Scandal. Si Marcos, di ba? Grabe yung ginawa ni Marcos sa Pilipinas. Sinira ni Marcos ang Pilipinas. Ngayon, sino pa? Pumasok si Cory, medyo okay naman kasi may transition period yon dahil sinira ni Marcos, parang nag-rebuild si Cory. Pumasok si FBR, parang tinuloy ni FBR, Fidel Valdez Ramos yung ginawa ni Cory. Ni-rebuild ni FBR talaga yung ekonomiya ng Pilipinas by trying to be the salesman of the Philippines. So, nanghihikayat siya pumasok ang mga investors dito sa Pilipinas. Pumasok si ERAP, di ba? Baka naalala nyo pa yung Tobacco
excise tax scandal, at saka yung wetting gate. So, ibig sabihin, hindi marunong magpumili ng mga leader ang Pilipino kasi nagkamali din sila kay Erap. 'Di ba? Nagkamali sila kay Marcos, nagkamali sila kay Macapagal, nagkamali sila kay Quirino. 'Di ba? Eh ngayon, pinatalsik din si Erap Estrada, kagaya kay Marcos na pinatalsik ng People Power, pinatalsik din ng People Power, by way of People Power, si Erap Estrada. Anong nangyari? Pumasok si Gloria. Oh. Ngayon, inihalal talaga si Gloria. Ano bang nangyari sa mga kababalaghan nangyari panahon ni Gloria? NBNCTE deal, 'di ba? Si Janet Napoles ay nangyari yung mga ginawang hindi maganda panahon ni Janet Napoles, 'di ba? Yung mga korupsyon sa armed forces. Tsaka pumasok yung aligasyon na nandaya si Gloria Macapagal Arroyo sa eleksyon noong 2004. 'Di ba? Pagkatapos by 2016 si Duterte, grabe ang patayan, left and right, 'di ba? Pinapasok niya ang mga Chinese dito sa West Philippine Sea, Pogo. Oh. Ngayon, hindi inendorso ni Duterte si Bongbong Marcos sa 2022, pero yung Vice President ni Bongbong Marcos ay anak mismo ni Duterte. 'Di ba? So, it seems like may basbas ni Duterte yung pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Anong nangyari ngayon? Nagtaasan yung presyo ng bilihin, 'di ba? So, kahit sa panahon pa ni Duterte, nagpataas ng buwis. Oh. Ngayon, kay Marcos, nagmahalan yung mga bilihin. Oh, may mga problema ngayon sa gobyerno sa flood control. Kay Duterte, ang dami din, mas marami yata. 'Di ba? Sa PhilHealth, may problema sa PhilHealth si Duterte, may problema din sa PhilHealth si Marcos, 'di ba? Oh. May pa? Ibig sabihin, hindi pinili ng mga tao yung mga matitino sa 2016 at nitong 2022. So ilang beses na yan? Quirino, Macapagal, Marcos, Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Duterte, Marcos Jr., Erap Estrada. Kung tutuusin natin sa mga presidential elections, 8 beses na nagkamali ang Pilipino. 'Di ba? Oh. Bilangin natin ulit, Quirino, di magandang leader, Macapagal, nagkamali doon sa Stonehill scandal. Marcos Sr., naging diktador, sinira yung Pilipinas, sinira ang ekonomiya. Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Duterte, Marcos Jr. 7 lang pala, 7. Sinira nila ang Pilipinas at ito yung mga taong hinihalal ng mga taong bayan. Ibig sabihin, ang taong bayan hindi marunong pumili. Nakita natin itong mga senador at mga congressman ngayon na sangkot sa flood control ay binoto mismo ng mga tao. Bakit? Ano ba itong mga tao? Walang mga isip? Hindi marunong pumili? Hindi muna pinag-iisipan kung sino ang tamang iboto sa halalan? Hindi pinag-aaralan yung mga plataforma di gobyerno, yung mga biography nila, yung mga nagawang maganda at hindi maganda? Ganun ba yung mga ang tao? Di ba? Mga political idolaters lang ba ang mga tao? Kagaya ng mga Bisaya, Cebuano speaking people, gusto nila kay Duterte talaga kahit mali.
Mga Ilocano speaking people, gusto nila kay Marcos talaga kahit mali. Ganun ba? So kung ganun mga kapatid, walang mangyayaring maganda sa Pilipinas. Dapat marunong pumili ang botanteng Pilipino para lalago ang Pilipinas as a whole. Politically, economically, di ba? So yan mga kapatid, sa bilang ko 7 beses na nagkamali ang mga tao sa mga presidential elections. Kaya dapat magbago na ang mga tao. Paano ito gagawin? Political education. Political education. So dapat may mga matitinong tao, magbablog, lahat. Dapat mayroon talagang matitinong tao na mag-advocate for good governance. 'Di ba? At saka yung mga tao na nandyan, kasi may nag-a-advocate din ng mga hindi maganda. Nag-a-advocate ng mga maling political ideology dahil may mga idol sila kagaya ni Marcos at ni Duterte pupush ng tawag dito, fake news. Hindi basta-basta sana kayong maniwala. I-fact check nyo. I-fact check nyo. Doon kayo sa talaga, yung media na mainstream media, maniwala. Kasi mostly, yung mga vloggers na iba, mga salbahe, binabayaran ni na Marcos, binabayaran ni na Duterte. Di ba? So, dapat mga kapatid, linangin pa natin ang ating pag-iisip, political mindset natin by having these researches para hindi tayo basta-bastang madala sa fake news. At hindi tayo basta naniniwala lamang sa mga balibalita. Magsisiyasat tayo. Kasi ilang beses na, hindi lang sa nasyonal, pati sa lokal. Di ba? Doon sa amin, sa Negros, grabe ang patayan doon. Yung si Kalbo, Arnie Tevez, palaging nananalo. Kung hindi na matay si Digamo, Governor Digamo, wala sanang nangyari. Kasi meron ng tinatawag na divine intervention, mismo ang Diyos na ang nag-move. Kaya napatalsik si Arnie Tevez. Ay bakit itong mga klaseng leader ay laging nananalo? Kasi hindi marunong pumili ang tao. So dapat mga kapatid, pumili tayo ng tama para sa ikaunlad ng bayan natin. So yan lang po muna ang masasabi ko ngayon. Ito po si Tuto Mortillero, isang advocate ng good governance at political education, nagsasabing magandang araw at maraming salamat po.